Mateo Kapitulo 19 versikulo 22. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang iyong buhay ay binubuo ng lahat ng pinagsamang pagtugon mo sa Diyos. Sa tuwing ihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo, desisyon mo ang susunod mong gagawin, ipapakita ng iyong reaksyon kung ano ang turing mo sa kanya. Namuhay ng matuwid ang mayamang batang pinuno. Napakarunong niya sa kasulatan at sa batas ng Diyos, ngunit lumabas sa kanyang tugon sa paanyaya ni Jesus na bagamat marami siyang alam sa mga katuruan ng Diyos, hindi niya kilala ang Panginoon sa araw-araw na buhay na naipapakita sa pagkilos na may pananampalataya. Kapag nang-usap ang Panginoon sa iyo, hihingi ito ng pagsasaayos ng buhay mo. Maaaring mabago ng husto ng katotohanang ito ang iyong buhay panalangin, kapag mananalangin ka. Dapat mong tandaan na kung sasagutin ng Diyos ang hiling mo at ihahayag niya ang kanyang kalooban sa iyo, hihingi ito ng agad na pagsasaayos ng iyong buhay. Tuwing magbabasa ka ng Biblia, kailangang handa kang sundin ang anumang sasabihin ng Diyos sa iyo. Bakit gayon ang kapangyarihan ng paggamit ng Diyos kina Pedro, Santiago, at Juan upang mabago ng husto ang kanilang mundo? At bakit hindi na narinig pa ulit ang iba, gaya ng mayamang batang pinuno? Mga pagpipili, pinili ng mga alagad na manampalataya, at pinatunayan ng pagsunod ang kanilang pananampalataya. Hindi kayang sumunod ng mayamang batang pinuno kaya sinasabi ng kasulatan na siya ay malungkot na umalis. Kaparehong tanong sa mayamang batang pinuno ang kailangan mong sagutin. Anong mga pagsasaayos ang nakahanda mong gawin upang umayon sa gusto ng Panginoong Hesukristo?